ang mga pulis na nandito, kaming lahat, ang sambayanang Pilipino, magsama-sama para palitan ang gobyerno nagpapahirap sa sambayanang Pilipino. Maraming salamat po sa inyong pagpapakilala. Sa lahat po ng mga kasama natin, isang maalap na hapon sa inyong lahat. Alam ko mga kasama, narito tayo ngayon para tumitain mula ng isang taon nang kinidnap ang Pangulong Duterte. Bakit mo sinabi kinidnap? Ang ating gobyerno. Kaya dapat nakasama natin ang 18 marino yung ating 18 brave marines. Ano po ang sinasabi nila? Sila ang sumusuntok sa mga ICC commissioners at investigators. Sila ang nagbabayad ng hotel. Sila ang gumagawa ng pamamaraan upang magkaroon ng investigasyon dito sa Marinas Hotel na pag-aali ni Saldico. Libre si Saldico nagbabayad. Doon sa unit ni Saldico sa Rafon sa Makati, doon dinadala ang mga witness, doon dinadala ang mga tao para ibuo ang kaso laban kay Pangulong Duterte. Sino ang nagdala? Si Senador Antonio Trillanes. Nangyari ang investigasyon 5 taon matapos tayo na mawala sa ICC. 5 taon, wala na tayo. Ginawa ang investigasyon. At hindi lang basta-basta investigasyon, inayos ang kaso, inilabas ang mga testigo, hindi para tingnan ang katotohanan, hindi para ayusin ang hustisya, pero para kidnapin at ikulong si Pangulong Duterte sa The Hague, Netherlands. Ano po ang sinasabi ng mga security? Wala po ang walang pagpares. Ikinulong na sa Villamor ang Pangulong Duterte. Sinigurado nila na mula Hong Kong makukuha si Duterte at manatala sa Netherlands. Mga kababayan, wala akong problema sa hustisya. Wala akong problema kung nangais na sa katotohanan. Tandaan ninyo, si Pangulong Estrada, kinasuhan sa Pilipinas, sa korte sa Pilipinas, ikinulong sa Pilipinas. Ang Pangulong Claudio Macapagal Arroyo, kinasuhan sa Pilipinas, batas ng Pilipinas, ikinulong sa Pilipinas. Pero si Pangulong Duterte, kinidnap ng ating gobyerno. Ang sabi ni Saldico, si Bongbong Marcos mismo ang mastermind sa kaso ni Duterte sa pagtistigo ni Trillanes sa perang ibinibigay at kung saan ay kidnapin at inibad sa The Hague, Netherlands. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Bakit tayo nandito sa Supreme Court? Bakit tayo narito sa Korte Suprema? Alam niyo ba, ICC, ang ibig sabihin po niyan, pagka ang isang bansa magulo, walang kayusan, ang mga korte ay hindi nagpa-function o walang independensa ang korte, doon lamang dadalhin sa ICC. Pero dito mo ba gumagana ang korte ng Pilipinas? Gumagana! Wala ba ho tayong korte? Meron! Meron! Kaya po ang korte
dapat magsalita. Dahil ang pagkaka-aresto ni Duterte ay sampal sa Korte Suprema. Sa Korte ng Bayan. Sampal sa batas ng Pilipinas. Mga kasama, noong lumabas si Sergeant Codesa, sinabi nila sa amin ng ICC. Sabi namin sa kanya, Sergeant Codesa, siguro hindi panahon na banggitin mo ang ICC. Alam niyo ang sabi ni Sergeant Codesa, ang mga taas na mga opisyal ng gobyerno nasa Maidas, nagpo-monitor sa pag-aresto kay Pangulong Duterte. Ano ang sabi ng 18 sundalo? Magmula pa ng airport, ibibigay ng tao ni Senador Trillanes ang susi sa mga hotel nila. Pagsundos sa mga investigador, dadali nila sa mga hotel, ibibigay ang susi. Susundin nila gamit ang kotse ni Saldico. Pagmula doon, pagpunta ng Maidas Hotel, susundin ang mga gusto nilang testigo. Susundin yung gusto nilang magsalita laban kay Pangulong Duterte. Gamit ang punto ni Saldico. Gamit ang hotel ni Saldico. Gamit ang mga unit ni Saldico. Kaya ito po mga kasama ang nangyayari sa ating bansa sa ngayon. Sa dapat siguro nila kay Pangulong Duterte, nagpusap-pusap, mas mabuti ilabas siya ng bansa kaysa kasuhan sa Pilipinas. Pero hindi nila naintindihan sa ginawa nila, naging martir si Pangulong Rudy Duterte. Duterte! 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 Tatlo lang po sa aking principal ang namatay na matatanda ng sambayanan. Ang pagkamatay ni Jose Rizal dito sa Luneta. Ang pagkamatay ni Ninoy Aquino sa tarmac ng NAIA na pinaslan ng mga sundalo, pinaslan sa ilalim ng administrasyon ni Ferdinand Marcos Sr. At ngayon, sa ating kasaysayan, pag namatay ang Pangulong Duterte sa Dahig Netherlands, siya lang ang tanging Pangulo na kinidnap ng sarili niyang gobyerno. Takot sa kanya dahil sa politika, kinipit ang isang Pilipino, ang isang leader na minamahal ng sambayan ng Pilipinas. Yan po, walang iba, kundi ang Pangulong Rodrigo Duterte. Yung pong 18, kinasuhan ko. Ako mismo, kinasuhan. Ang isang magaling at mababang na abogado, Atty. Neville Baligon, kinasuhan po nila. Kinasuhan dahil nagsabi ng katotohanan sa pagnanakaw ng pondo ng bayan. Ano bang sinabi ng mga sundalo? Nag-deliver kami sa mga senador. Nag-deliver kami sa mga congressman. Nag-deliver kami kay Speaker Martin Romualdez at kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang sinasabi ng mga sundalo. Yung bilyon-bilyon na mali-maleta na dinideliver nila, yan po ay pera ninyo. Pera ng kapulisan na makasama natin. Pera ng taong bayan dahil po yan ay buwis na binabayad po natin. Pero ayaw nilang pakinggan. Pagkos, ang mga nagsalita pa ang kinakasuhan. Kaya po, ngayong hapon, nananawagan kami sa Korte Suprema. Baka kayo na lang ang institusyon na maaaring magbigay ustisya sa sambayanan. Ayaw mag-imbestiga ng Kongreso dahil kasama sila sa binibigyan ng pera. Ayaw mag-imbestiga ng Senado dahil binibigyan sila ng mali-malitang pera. Ayaw mag-imbestiga ng Ombudsman, ng NBI, ng tama
ang iniimbestigahan ang nag-akusa dahil ang mga taong bigyan ay sangkot sa mali-malitang pera. Kaya po sa Korte Suprema, itong po justisya na hiningi, ibigay po naman ninyo. Dahil pag wala nang tatakbuhan ang sambayanan, pag wala nang masunduan ang sambayanan, baka po pati ang mga pulis na nandito, kaming lahat, ang sambayanang Pilipino, magsama-sama para palitan ang gobyerno ng papahirap